Pagkalapit ni Kikoro ay agad niyang pinaulanan yung Daikaiju ng blast galing sa kanyang baril, at sumunod naman si Kafka sa kanya at nag-follow up ng solidong right straight sa katawan nun. Nakuha naman nila yung atensyon ni Hoshina nang kumonekta ang kanyang atake at gumana ang foresight ni Kikoro. Patuloy na sumugod si Kafka at sunod-sunod niyang binigyan ng suntok yung Daikaiju, habang si Kikoro ay ginagamit ang kapangyarihan ng Numbers Weapon 1 upang tulungan siya. Nakita nito na aatakihin siya ng kalaban gamit ang isang incantation attack, kaya agad siyang nagpadala ng blast, na nagpawala ng focus sa halimaw at nagpatigil sa incantation attack nito. Naituloy ni Kafka ang kanyang pagsugod, at kumonekta ang kanyang uppercut dito. Nagsimulang magdugo yung mata ng Daikaiju dito, at nakuha nito yung atensyon ni Nagizaka. Napasigaw siya na gumagana at effective ang mga atake ni Kafka. Sumunod noon, sinubukan ni Kafka na bigyan yung halimaw ng right straight, kaso nagawa nitong masabayan yon, na nagsani ng shockwave sa paligid. Lumipad naman papalapit sa kanila si Kikoro habang iniisip na kinakailangan niyang ma-fend off ang atake ng Daikaiju at mahanap yung core nun. Ginamit niyang muli yung retina ni One, pero sa kasamaang palad ay nakita nila Kuruso sa reading na nag-o-overheat na siya agad. Kaya napasigaw sila sa control room na masyado pang maaga para dun. Si Hoshina naman ay napakomento sa isipan niya na natural lang yun, at sinabi niya sa kanila na hindi pa kasing efficient ni Narumi si Kikoro. Dagdag niya, magkasabay niyang ginagamit ang dalawang numbers weapon. Kaya, sinabi niya ng may vindication na hindi siya magtatagal, na nagpalaki ng mga mata ni Kafka sa gulat. Napaisip siya kung ano kaya yung gagawin niya dito dahil ginagamit din ng Daikaiju ang abilities ni number 9. Tinataya niya daw na i-condense nito ang kanyang shield upang protektahan ang kanyang core, kaya kinakailangan daw nilang i-concentrate malaking amount ng power sa isang single shot para makatagos dun. Papaano naman daw nila ma-expose yung core, tanong ni Hoshina, at bigla namang sumagot si Mina na hayaan na nila yun sa kanya, na nagpagulat sa mga ito. I-wrangle daw nila yung target hanggang sa point na sasabihin ni Okanogi sa kanila, at siya naman ay babarilin niya yun gamit ang Keronos. Naalala naman ni Kafka yung tinutukoy na weapon ni Mina, at agad silang nag-roger ni Kikoro. Sinugod ni Kikoro yung Daikaiju at habang naghahandang umatake, nag-focus siyang maigi upang sundan ang signals na magdadala sa kanya sa core ng kalaban. Nakakita siya dito ng isang hotspot pero agad niyang napansin na hindi yun yung core, at nang may makita siyang muli ay napansin niya din na hindi ito yun. Napakaraming signal ang kanyang nakita, na nagpakomento sa kanya na mukhang may endless number na fused kaiju cores na umaakto bilang decoys. Sinubukan siyang atakihin ng Daikaiju pero madali niya yung nailagan, habang iniisip na kung gayon ay malamang mas malalim ang pinagtataguan ng core nito. Nabahala naman si Kuruso nang makita niya yung reading ng status ni Kikoro, dahil bumaba na daw ang kanyang unleashed combat power ng 12%. Sa kabila ng toll na natatanggap ng katawan niya, patuloy na ginamit ni Kikoro yung numbers weapon 1 upang hanapin yung core. Lubos ang pagkabahala ni Kuruso sa kanya dahil sa laki ng stress na kanyang tinatang, at nakita pa nito na bumaba pa ng another 5% ang kanyang unleashed combat power. Pinilit ni Kikoro na talagang hanapin yung core kahit patuloy na ang pagdugo ng kanyang mata at ilong. Dinip dive niya ang kanyang sarili sa katawan ng Daikaiju, at habang ginagawa niya ito ay inalala niya ang kanyang tatay na si Isao. Kinausap niya ito sa kanyang isipan at sinabi niya na alam niya kung bakit sobrang strike tone nito. Sa paanan daw na nag-uusap sila ng kanyang nanay, nagpapanggap lang siyang tulog noon. Narinig ni Kikoro na sinabi ng mom niya na plano nitong patigasin ang kanyang puso upang i-train siya, na nangangahulugan na kinakailangan ng dad niya na mag-take over and bigyan siya nito ng sandamukal na pagmamahal at atensyon. Nung sumakabilang buhay na daw yung mom niya, dun na napagdesisyonan ni Isao na mag-stand-in para dun. Hindi nagtagal, nagawa niyang mahanap ang tunay na core ng Daikaiju. Yung isang nagre-react sa bawat generated signal. Ang control center ng iba pang core. Ang main core nito. Agad niyang ibinahagi ang lokasyon nito sa mga kasama niya, habang si Nagizaka ay pinuri siya dahil dun. Nang ipapaalam niya palang kay Mina na narangal na nila yung kalaban sa point na tinutukoy nito,
biglang lumabas ang isang higanteng kamay ng Daikaiju sa kanyang harapan. Sinubukan niyang iwasan ito, kaso hindi niya magawang mapaangat ang kanyang output, na nagpalagay sa kanya sa mapanganib na sitwasyon. Dahil sa problema yun, nagawa siyang maswat ng higanteng halimaw na parang isang lamok papunta sa lapag, at nawasak yung pinagbagsakan ng kamay nito. Napasigaw sa lubos na pagkabahala si Kurusu na down another 15% yung unleashed combat power ni Kikuro, at nasa limitasyon na daw nito yun. Si Kafka din ay napasigaw nang makita niya ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kalubhaan ng natamo ni Kikuro, sumigaw siya bigla na huwag silang lalapit. Hindi daw ba ay sinabi na nito sa kanya na sukang-suka na siya na palagi na lang siyang inililigtas, at nakuha naman ito yung atensyon ni Kafka. Habang tumutulo ang sandamakmak na dugo galing sa kanyang ilong, mata, ulo at kung saan-saan pa, hinabol ni Kikuro ang kanyang hininga, at hindi nagtagal ay iniangat niyang muli ang kanyang baril at sinabi na resume ang mission. Kinilabutan si Kafka nang makita niya ito, habang siya ay inisip muli ang kanyang dad. Kinausap niya ito sa kanyang isipan at sinabi na magiging okay na siya ngayon. Anuman daw ang problemang kaharapin niya, anuman ang kaiju na labanan niya, hindi siya susuko. Habang kinakausap niya ito, pinadalhan niya yung halimaw ng sandamakmak na blast sa mukha, at sinundan naman yun ni Kafka ng isang napakalakas na flying punch, na nagpatalsik dun. Sumigaw naman si Okanogi na 150 away na lang sila sa designated point. Bilang counter ay nag-charge yung Daikaiju ng isang energy beam galing sa kanyang bibig, at pinaulanan niya si Kafka ng mga ito. Habang umiilag-ilag si Kafka sa mga atake ng halimaw, nagkomento si Kikuro sa kanyang isipan na lalampasan niya silang lahat. Si Narumi, yung mom niya, at dad niya. Siya daw ang magiging pinakamalakas na defense force officer there ever was. Matapos niya yun sabihin ay pinadalhan niya yung halimaw ng blast na sa sobrang lakas ay maski yung nasa paligid niya ay nag-crack. Sinundan naman ni Kafka ng solidong right straight yung atake na yun, kaya napa-atras muli yung Daikaiju. Pagkarating nila sa point, agad silang in-inform ni Okanogi na naabot na yun ang target nila, kaya napasigaw din si Kafka ng pangalan ni Mina upang sabihan yun. Sa isang rooftop, ipinakita sa atin na nakahanda na ang Kuronos ni Mina, at habang nasa control room ng higanteng weapon na ito, ipinaalam ni Mina sa kanila na naka-locked on na siya sa target. Pinaalam ni Okanogi sa kanya na loaded na ang uni-organ, called na ang barrel, stage 3 na ang Erosion, at all green na ang calibration systems. Matapos yun ma-check lahat, pinaputok na ni Mina yung Kuronos, at lumabas dun ang isang napakalakas na condensed na beam, na directly lumipad papunta sa Daikaiju, habang kita sa mukha ni Okanogi ang intensity habang cheer on niya yung atake na ito. Sa hindi nila inaasahan, nagawang makapag-react ng Daikaiju at agad itong gumawa ng sarili nitong condensed energy beam sa kanyang bibig, na nagpabahala kay Okanogi at sa iba pang mga nasa control room. Hindi nagtagal, pinalabas ng higanteng halimaw ang kanyang atake, at nagawa nitong matapatan ang projectile na pinalipad ni Mina sa kanya, na nagsanhi ng pagkalat noon kung saan-saan. Kinilabutan si Hoshina sa sobrang pagkabigla nang makita yon. Kita ang inis sa mukha ni Narumi, at napanganga naman si Keiji dahil hindi ito makapaniwala. Windang na windang sila Nag-Izaka at Kurusu na nakapag-counter-attack yung halimaw na ito laban sa Kuronos ni Mina. Sa isip naman ni Mina, hindi din siya makapaniwala, pero hindi siya nagpauga dito at agad na inutos kay Okanogi na i-hold lang yung pinapalabas nilang beam. Gayunpaman, hindi nagpatalo yung Daikaiju sa kanila at hinold din ito ang mouth energy beam niya. Sa kasamaang palad, na-detect ni Okanogi na may short sa 3rd at 9th circuits ng weapon nila, pati na rin mabilis na daw ang pag-angat ng barrel heat. Nagsimulang matanggal-tanggal ang mga cable na nakasuksok sa Kuronos, at unti-unti na itong nagkakaroon ng mga sira sa sobrang intense ng power na ipinapalabas dito. Lubos nang nabahala si Okanogi dahil nagsimula na din daw matuno ang mga parte nun, pero hindi dito nagpapatinag si Mina. Sinabihan niya ito na mag-evacuate na, pero ang tumatakbo lang sa isip ni Mina dito ay hindi na siya tatagal pa dito. Sa hindi niya naman inaasahan, biglang tumalon si Kikuro sa may itaas ng Daikaiju habang dala-dala nito yung battle axe nito,
na nagpalaki sa kanyang mga mata sa gulat. Sa isip ni Kikoro, sinabi niya dito sa Numbers Weapon 4 na alam niyang nasa limitasyon na nito yon, pero bigyan pa daw siya nito kahit isa pang atake. Kahit isa lang daw at ibigay nito sa kanya ang kanyang strength. Nagsimula namang gumalaw ang unleashed combat power ni Kikoro sa screen sa control room na nagpakuha ng atensyon ni Kurusu, at pagkalingon niya dito ay nakita niya na umangat ito to 93%. Meron namang humawak sa weapon na hawak ni Kikoro na mukhang isang feminine hand, kaya marahil ito ay simbolo ng pagtulong ng kanyang nanay sa kanya. Sa isip niya, habang ginagamit niya ang powers ni Numbers Weapon 1, sinasabi niya na ang isang Defense Force officer ay ang spear ng state at ang shield ng mga tao. Habang papalapit naman siya sa Daikaiju, sinimulan niyang alalahanin si Isao, at kung papaano siya masayang tumakbo sa mga kamay nito nung toddler pa lang siya. Inisip niya yung mga ngiti nito sa mga panahong yon, at idinagdag niya sa kanyang sinabi na pero yung atake niya daw ngayon, ay ibinibigay niya lang mismo sa kanyang dad. Solidong lamandeng yung axe drop niya sa ulo ng halimaw na nagsanhi ng malakas na thundering explosion sa loob ng ulo nun at ng pagtigil nung magpalabas ng energy beam, at matapos yun ay agad siyang lumipad papalayo dun. Napansin ni Mina yung ginawa niya, habang yung ulo ng kaiju ay nagsimulang mag-bubble up, at hindi nagtagal ay kinuha ni Mina yung chance na ito upang magpadalang muli ng projectile sa mukha ng halimaw, na nagsanhi ng pagsabog ng malaking parte ng ulo nun. Isinigaw naman ni Kikoro habang naluluha ang pangalan ni Kafka at hiniling nito na tapusin yun. Dahil sa ginawa nilang follow-up attacks ay na-expose na yung core ng Daikaiju, kung saan agad naman yung dinikitan ni Kafka at naghanda siyang sumuntok. Nagsimulang mag-crackle ang kanyang buong katawan habang nag-iipon ng power sa kanyang kanang kamay, at seryoso niyang sinabi na iwan na nila ito sa kanya.